Magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon mga kapatid upang magkatipon, upang tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa family ng Pacquiao, Bahe, Acosta. Talaga naman, ano? Dahil na kayo, ilang pong Acosta ang familiar sa akin. Sikat kasi na Acosta sa Oo, sikat nga daw, sikat nga daw. At maganda itong mga pamilya na to kasi kilala ko Ramos din eh. Yung lola ko Ramos, tapos yung auntie ko Acosta. Ay, talaga yung Acosta, marami. Okay. So, ganyan ang pagpapala ng Diyos. Tayo ay pinagpapala hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pamilya. At mas maganda kung ang isang pamilya ay nakatuon at nakatalaga sa Diyos. Kaya sa bagong ito, ang gagawin natin na ihahandog natin itong bahay, i-bless natin, at meron pang isa pa, i-bless din daw natin yung mga musik sa sasakyan mamaya. Ayan pa nga. Okay, so tayo ngayon buko at tayo ay manalangin sa umagang ito. Ang kanaming Diyos na buhay, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa amin na nandito kami ngayon upang gampanan, O Diyos, ang isang nakatalaga na gawain kung saan amin pong ihahandog, i-bless ang tahanang ito kasama ang isang sasakyan upang sa ganon, O Diyos, ay ang iyong pagpapala ay mapa sa kanila. Hinihiling namin ngayon, O Diyos, na tulungan mo kami at ang iyong mga mata ay itingin sa amin upang masiyahan ka sa gawain na ito, Panginoong Diyos. Itinatalaga namin ang aming mga buhay sa iyo. Panghawakan mo kami. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ito. Amen. Amen. Pwede tayong maupo at makinig muna tayo ng mga salita ng Diyos habang tayo ay nagpapatuloy sa ating gawain. Sa isang bahagi ng Luke chapter 6, verse 46 to 49, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig ng aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Ang Panginoon Kristo ang nagsasabi dito. Sabi niya, nagtanong siya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Eh hindi niyo naman ginagawa yung aking mga kalooban, sabi niya. Kasi nung panahon na yon, may mga tao na tumatawag sa kanya ng Panginoong Diyos, Panginoon Kristo. Pero nagtataka siya, kasi tawag sila ng tawag ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, bakit ako tinatawag na Panginoon? Eh, hindi niyo naman sinusunod yung aking mga salita. Sabi niya. So nagbigay siya ngayon ng isang tinatawag na paghahalintulad. Sabi niya, ang isang taong nagtatayo ng isang bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato, dumating man ang baha, umampas man ang tubig na malalakas, ang bahay na yon ay nananatiling nakatayo. Sabi niya, alam ito ni Manong Sani, na pag nagpatayo ka ng bahay, napakahalaga yung pundasyon, di po ba? Ako po ay nagpapastor sa Kaba. Ako, yung pong aming, isa pong may-ari noon, yung lote na pinagpatayo namin ng church ay meron siyang bahay sa San Carlos. Alam niyo yung San Carlos ay lugar yan ng dagat. At matagal na, mga 10 taon ng mahigit ng taon nakalipas. Isang bagyo ang nagpatayo siya ng bahay, may dumating na bagyong malakas. Pagkatapos ng bagyo yun ay yung buhangin na kung saan nakatayo yung bahay niya, yung bahay niya gumilid ng gano'n, tumabili. So, yun ang isang halimbawa ng isang bahay na itinayo sa hindi mabuting pundasyon. Pero ito, kung dumating man ng malakas na bagyo, lumampas man ng malakas na hangin, malaking tubig, pero hindi matutumba. Sabi niya. Ano daw? Katulad daw siya ng isang taong tumatawag sa Panginoon ng Panginoon at sumusunod sa kanyang mga salita. Pero ang tao daw na tumatawag sa Panginoon ng Panginoon, pero hindi sumusunod sa kanyang mga salita, ay katulad daw siya ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin, na pag dumating ang bagyo at malalakas na hampas ng tubig, siya daw ay matutumba. So ang Panginoong Kristo ay nagbigay ito ng dalawang klaseng bahay na ihinalin tulad sa mga taong tumatawag sa kanya ng Panginoon.
ang taong tumatawag sa kanya ng Panginoon at sumusunod sa kanyang mga salita ay katulad daw siya ng isang bahay na itinayo sa isang matatag na pundasyon. Pero ang taong tumatawag sa kanya ng Panginoon pero hindi sumusunod sa kanyang kalooban ay siya daw yung taong katulad ng isang bahay na nagpatayo sa isang buhangin, dumating ang pagsubok, siya ay natumba. Sa umagang ito, nais ko kayong bigyan ng isang paalala, unang paalala, na sa ating pagpapatayo ng ating bahay, hindi literal na bahay ang tinutukoy dito ng Panginoon. Ang tinutukoy niya yung ating buhay. Dapat yung ating buhay ay kung talagang tumatawag tayo sa Panginoon ng Panginoon, dapat sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Bakit? Ang tao lamang na sumusunod sa kanyang kalooban ng Panginoon ay siya yung mananatili, dumating man ang maraming pagsubok sa buhay. Amen? Pero ang tao daw na tumatawag lamang sa kanya ng Panginoon, pero hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, madali siyang bumagsak pagdating ng pagsubok. Paalala yan sa ating lahat. Alam ko, lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Di po ba? Whether tomorrow, or kahapon, or sa makalawa, may mga pagsubok tayong daratnan sa ating buhay. Pero kung nananatili tayo sa Panginoon at sumusunod tayo sa kanyang kalooban, hindi tayo basta-basta babagsak. Hindi tayo bibigay. Bakit? Kasi ang ating pundasyon ay ang ating Panginoong Diyos. Ang taong nakahawak sa Kanya, ang taong nakapundasyon sa Panginoong Jesucristo ay hindi basta-basta susuko pagdating ng pagsubok. Alam natin sa mundong ito, ang dami natin kahirapan na pagdadaanan. Pero kung tayo ay nakahawak sa Panginoon, hindi tayo susuko. Sa araw na to, nawa, Joby, Mrs. Bahet, at si Manong Sani, at si Nanay, at sa ating lahat dito, ay ang ating buhay sana ay nakatalaga sa Panginoon. Hindi lang tayo tumatawag sa kanya ng Panginoon. Diba? Kaya ngayon may kwento nga daw pagka may problema, pagka maganda daw ang buhay, pag hindi may problema daw, ang tao daw ay tumatawag daw ng Diyos ko. Pero pagka walang problema, ang tinatawag daw ay disco. Hindi tama yun, ano? Dapat tayo ay laging tumatawag sa Panginoon, maganda man ang pangyayari o hindi man mabuti ang pangyayari. Sa panahon ito, Jovian, gusto ko congratulate dahil sa pagkatapos ng maraming taon, ako po ang nagkasal sa kanya, maalala niyo po ba? Ito yung kasal ko kung saan, grabe, tinanong ko siya, ilan na yung styrofoam na release mo, sabi ko sa kanya. Hindi ko na alam, Pastor, ang dami na naming nabili pero kulang pa rin, sabi niya. Kasi nakapangasawa ka ng taga-Ipugaw. Ganyan naman ito taga-Ipugaw . Ako po ay Cordillera po ako, Cordillera. Yung Alpha Church na nakabilang sa Cordillera District at iniikot ko po yung Kalinga, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Abra, yan. At alam ko po yung kultura ng mga taga-Cordillera. Kaya ang point ko rito ay pinagpapala ka ng Diyos, Jovian. Pero sa pagpapala ng Diyos na ito, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, huwag mo siyang kalimutan. Nawa, kahit sa hirap na buhay o sa kaginhawaan, huwag natin kalilimutan ng Diyos. Amen? Okay, so sa oras na to, tayo na ay tumayo at hayaan yung sindihan na natin yung kandila na hawak natin. Okay? Kung magsisindi, pakipatay yung electric fan muna. Okay, yan. So ang gagawin natin ay hindi tayo magkasya sa loob siguro sa dami natin. Ano? So si Jovian, si Mrs. Bahe, at saka sino pa? Kasama ko papasok mamaya. Okay? Sige, ako na lang. Okay, sila. Sige. Pero pwede rin sumunod yung iba, pero kayong tatlo mauuna kayo. Okay? Tapos papasok, ipag-pray ko natin ito, pag-pray natin sala, meron yung dalawang room, balik tayo sala mamaya. Okay? Sige na. Dito na. Ano naman ang sabihin mo? Okay? Jovian, go. Sunod po kayo. Isa pa.
May na kayo pumasok? Di Maria. Yung mga magkasya, papasok. Okay, nandito tayo ngayon sa isang lugar ng ating tahanan na ito, ang sala. Ang sala ay isang lugar kung saan ating tatanggapin ang mga bisita. Dito mananahan ang tinatawag nating kultura ng hospitality. Dito nakikilala ang tunay na ugali ng isang tao sa pamamagitan ng sala. Isang kwarto, privado, pero ang sala, dito makikita yung tinatawag na ugali ng isang tao. Siya ba ay mapagpaunlak, mabuti, mabait. Nawa, sa tuwing pagpasok ng tao sa bahay na ito, sa sala na ito, makakaramdam sila ng tinatawag na hospitality at mabuting ugali ng mga madalangin tayo. Ama naming Diyos na buhay, kami po ay nandito sa sala na ito. Hinihiling namin sa iyo ngayon na pagpalain mo ang lugar na ito upang ang bawat mananahan, papasok sa lugar na ito, O Diyos, ay maramdaman ang tunay na biyaya ng iyong presensya sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang lugar na ito, Panginoon Diyos, ang sala na ito na siyang magiging tanggapan ng bawat titira sa lugar na ito. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede bang isang kandila ang iturot nyo rito? Hindi iwan. Andun sa ano, andun sa may upo. Dali naman. Dali na kasi dito. Iwan lang. Okay. Jovian, pasok dun sa loob. Pwede sumama yung iba rin? Bakit si Tito mo ginagawa ko? Jovian, ikat lagyan ko sa noon. Pero mo ano ba? So, let us pray. Ang lugar na to ay lugar ng pahingahan. Nawa ang bawat papasok dito ay makaramdam ng tunay na kapahingahan, kaginhawaan, higit sa lahat kapayapaan. Tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos sa buhay, nandito ngayon ang sala na ito, ang lugar ng kapahingahan na ito. Panginoong Diyos, ikaw po ang patuloy na pagpala nito. Higit sa lahat ay manahan. Amin nang ipinideclare sa oras nito na ang anumang masamang espiritu ay aming pinapaalis sa pangalan ni Yesu Cristo. At ang tunay na mananahan sa lugar na ito ay ang banal na presensya ng Diyos. Na ang lahat nawa ng magpapahinga at papasok dito ay makakaranas ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Pagpalain mo ang lugar na ito, O Diyos, na maging lugar ito ng tunay na kapayapaan at katahimikan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming hinihiling. Amen. Amen. Okay, isang kandila ulit. Iwanan nyo sa baba lang po sa floor. Huwag pong marami sa kuryente. Huwag pong marami sa kuryente. Hindi mo na. Ay, kung nalang ko yan. Pero yung dalawang ako, di ba? Hindi pa pumasok ulit. Isa lang tayo. Please bahay, yung kamay mo please. Kamay. Kamay nyo po. Kanang kamay please. Mamaya po kayo. Ang gawin nyo ay ihawak nyo yung pagkakasulagyan ng oil, ihawak nyo yung mga kamay nyo sa hindi, sa lahat. Okay? Okay? Okay, go. Ihawak lang. Wala. Okay, manalangin tayo. Panginoong Diyos, ang lugar na to, ang pangalawang kwarto ay isang lugar ng kapahingahan. At amin na ngayon, itinatalaga sa iyo ang bawat kasangkapan dito, Panginoong Diyos. Ang mga higaan na ito, ikaw pong patuloy na manahan sa lugar na ito. Hayaan mo, O Diyos, na ang lugar na to ay maging tunay na lugar ng kapayapaan. At ang lahat, O Diyos, ng mananahan dito, titira dito, ay makakaranas, O Diyos, ng tunay na kapahingahan at katahimikan. Ingatan mo ang lugar na ito, O Diyos. Ikaw ang maghari sa lugar na ito. Hayaan mo ang mga kasangkapan na ito, O Diyos, ay maging maayos at magiging isang tunay na kapahingahan sa bawat matutulog dito. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Mag-iyon na isang katila. Sa doon na lang sa dulo doon. Huwag ilapit sa cloth. Dito sa gitna na. Ito nga kasi mga Semento ba yan? Okay lang yung semento. Pasok mo dito.
Meron kang comfort room, di ba? Opo, meron po. Okay, doon tayo sa comfort room, sa kwarto. Nanay, dito po kaya. Dito ka kayo, Nay. Dito po yung sa pinto. Dito kayo sa pinto. May ikaw nga ito. Pag yung sa pintuan, dito kayo sa pintuan. Okay? Alam nyo, ang CR ay isang napaka-sensitive lugar. Sa mga matatandang ganito, minsan diyan sila natutulas. Ayun. Diyan sila na aksidente. At sana sa pagkakataon ito, ang CR ay tawag talaga natin comfort room. Sana lahat ng makakapasok dyan, ang lagi ang mga kaya nga si nanay, matanda siya ang ginawa ko. Ginawa ko sa mga Okay, let us pray. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos sa buhay, amin ang itinatalaga sa iyo ang comfort room na to. Nawa o Diyos, ikaw mag-ingat sa bawat papasok dito. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na ang iyong presensya ang patuloy na manahan at magpala sa bawat papasok dito na maranasan nila o Diyos ang tunay na kaginhawaan. Tulungan mo sila o Diyos na mailayo sa anumang kapahamakan ang bawat gagamit nito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming hinihiling. Amen. Amen. Okay, nanay, pasok niyo po at iwan niyo po yung pagdila. Ito po sa bandang dulo. Maaari natin isunod yung sasakyan. Ano, yung motor sa sali. Tapos saka tayo balik dito sa sala. Dito sa motor. Pandarin mo, ma'am, sali. Akin yan, Rick. Kanina. Napaka-under rin mo. Iba din sa lang, sa akin, Wait lang, ang haba na.